Okay, Attorney Mayong hapon. May hapon. Attorney, okay. Regarding sa katuging 1 billion pesos nga kanang pondo. Special Education Fund. Okay. Mao gikan kini sa treasurer. Ang cash balance as of July 22, 2025 of this fund, trust fund, is 1,083,358,000 plus. So sobra sa bilyon na ni ang kaninga fund. Unya kinigod siya, ang source ani is 1% of assessed value sa real property tax. Mao man gyud gikon sa balaod. So naa gyud ni siya. Unya based sa historical ani kani siya kantidad ni 600 million per year. Per year. Pila ni katuig na. So mga duha tulo ka tuig ni nga magamit. So ang unya unsa say purpose ani? Kani importante ni ilabi nang nahibaw tagong sa kuwang sa atong mga public schools. So kini nga pundo magamit para new school building, repair of school building, school supplies para sa mga maestra o estudyante, feeding program, hiring of teachers. So mao ni pwedeng magamit aning punduha. Ang kinahanglan lang yun na i-convene ng school board kunya aprobahan sa school board ang expenditure program. So why limit kung pilay magamit pa ni sa usa ka tuig? So kinahanglan gastuso na siya. Kinahanglan yun. Wala expiration. Dili ko pa rin kasag sa PDRRM o 1 billion sa mubalik o sa general fund. Dili. Okay, so magsige lang ni kadako. Magsige lang ni siya o kadako. So, wala usik kayo, no, makadungog ta nga way pundo para bagong school building, way pundo para pag-ayo sa school building, naada ning dako na punduha. Wa sa day limit ni kung pasabot na ko, pwede ra sa usa ka tuig gamiton ni ang tibuok na pundo. Kantidad? Yun information nga nawa na gamita, attorney, from the Philippine Administration. Ang ingon ni Attorney Roy sa Lubre, gihinay-hinayan man ko ni gamit. So, kung siguro nga makonvene ng school board, way saktong programa, mo na nga marag tigi-tigi lang ang paggamit ba niya, wag yun magamit para sa kung sa kining gikinahanglan. So, ang ako rang mahuna-hunaan yun nga gigamit ani ang katong pagpalit siguro atong mga notebook nga katong mga kuan, school supplies, school caravan. Wala na. Pero sa assessment nato sa mga eskwelahan sa province, o sa kadako ang problema o panginahanglan ng attorney? Kung ang mangyud nga atong school buildings. Ang report sad, makakuha tag report na sukad atong udet napay daghang mga buildings na wa ka maayo o balik. So dapat unta magasto ni. Magamit din magamit din kadungog sa tanga kuwang og mga maestra. Kani magamitan gyapon ani. So daghan jud kayo ng usa sa blessing nga nani nga pundo kay magamit din ni GovPam para pagtubag sa mga gikinahanglan sa mga eskwelahan. So doon na tayo enough funding for the education sa province because of this 1 billion. Para nako wa manggon ni undang kay nagkadaghan man ang atong mga estudyante. So pagsige kita puno sa mga classrooms, teachers, but why kahumanan ba? Pero nalipay tama na aning puluha na wa magamit nga karon pwede na tong gamiton. So say mahitabo karon with this amount. Ang giingon ni GovPam for the province of Cebu sa atong mga estudyante ug atong mga maestra to expect more new buildings. Wow, ha? Ma-repair ang atong mga guba na buildings. Kaduha na kung sa mga school supplies na kuwang sa mga eskwelahan para na mga libro, mga kanang lamisa, libranan, kana matubag din na. Magkuha na sa nag-scholarship sa... Kana akong i-clarify kay based sa ingon wala ibutang scholarship. But anyway, ang province sa budget na amsay pundo para scholarships. Kunya, kanigod basic education man elementary ug secondary, public. Libre naman na. Libre naman na sa national government. Wa magiunta na bayran na ng kanang public basic education. So, ang DepEd nakasabit na ba sila sa reports regarding sa mga schools na priorities sa ato ang himuon ng mga school? Not yet. Actually, ang usagyod nga gi-order ni Gov is to immediately convene the school board.